pagtakas ni Kenji ay hindi ito mahanap ng grupo kung saan nagpunta. Sinabi ni Tomas na pinanindigan na ni Kenji ang pagiging hitman. Gumawa si Max ng paraan. Hinak nito ang mga CCTV sa lugar ng Setsumi. Hindi naman nabigo si Max, isa-isa nitong tiningnan ang mga lugar kung saan pumunta si Kenji. Kung siya pupunta, wala na siyang lalabasan. There he is. Nasa river na si Kenji. Sa river? Sa panahon, di ba lamig-lamig dun? Nagyelo dun, di ba? Malakas yung current ng ilog na to. Tsaka hot spring yan. Hindi yan nagyayelo. Sinabi ni JB na dapat malaman iyon ni contractor. Kaagad na naghanda ang grupo upang puntahan ang lugar. Mahaba ang ilog na iyon. Dahil hot spring ay hindi ito nagyayelo. Nang makatawid si Kenji sa ilog ay kaagad itong bumaba ng bangka. Muli itong naglakbay upang makatakas sa mga humahabol sa kanya, ngunit hindi pa nakakalayo si Kenji ay nakaabang na sa kanya ang isang Raijin. Natigilan si Kenji nang makita niya ito. Sumulpot ang ibang grupo. Isang pakikipaglaban na naman ang magaganap. Pinalibutan siya ng mga Raijin. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman na ni Kenji ang pagkapagod. Hindi niya kayang makipaglaban pa sa dami ng mga ito. Samantala, pinuntahan ni na JB ang lugar kung nasaan si Kenji. We're on foot. No signs of him yet. Keep your eyes peeled. Hindi makakalayo yan. Nagpatuloy si contractor sa pagmamaneho ng kotse kahit makakapal ang snow sa daanan. Sa paglakad, ignaingay ang mga ito. Malapit lang siya. Tara! Sa kabilang banda, nagpunta sina Luis at Apo sa social welfare. Sinunod ng mga ito ang sinabi ni Andres. Sinabi ni Luis na ang tagal na naghintay ni na Apo kay June, tapos ay ganoon na lamang. Kaya tayo nandito. Lilinawin natin ang lahat. Para sana talaga hindi po totoo lahat ng yan, Apo. Para po sa inyo ni Manong Andres. Tsaka para na rin kay June. Pinipigilan ni Apo ang mapaiyak. Nagkataon naman na dumating sina Christy at Jackie. Kaagad na nagtanong sina Luis. Humingi naman ng pasensya si Christy dahil inabutan sila ng break time. Pasensya na po kayo sa store po. Teresa Malvar po ako. Apo ko po si Andres Malvar. Yung nakausap ninyo. Andres po. Opo, naalala ko po siya. Biglang natigilan si Christy. Sumagot ito na naalala niya si Andres Malvar. Sinabi ni Apo na gusto niyang malaman ang totoo. Patay na po ba yung apo pong si June? Ikinalulungkot ko po, ma'am. Ayon po sa mga records, patay na nga po yung June. Sabihin niyo po sa akin ang lahat. Gusto ko pong malaman. Sa pagkakataong iyon ay kinakabahan si Christy. Naging emosyonal naman ang lola ni Andres. Nakiusap pa rin ito na sabihin ni Christy ang lahat dahil gusto pa rin niyang malaman. Pumayag si Christy. Isinama nito sina Luis sa loob ng opisina. Samantala, hindi na nagaksaya si Miguel ng oras. Agad nitong pinuntahan ang hideout ni na Edward. Binuksan ni Miguel ang likod ng kanyang sasakyan. Inihanda niya ang kanyang sniper rifle. Ito lang ang kanyang paraan upang matapos na ang labang iyon. Sa kabilang banda, hinuli si Kenji ng grupong Raijin. Lumapit ang leader ng organisasyon. Sinabi nito na pinahihirapan siya ni Kenji. Hinugot nito ang kanyang samurai at sinabing, iyon na ang huling makikita niya ito. Inutusan ng leader na patayin na si Kenji. Nagkatinginan ang lahat. Papatayin na sana si Kenji nang biglang umatake sina JB. Kahit nakatali ang kamay ni Kenji ay nakipaglaban pa rin ito. Patuloy ang pakikipaglaban ang grupo. Nagmamadaling tumakbo si Kenji. Hinabol naman ito ni na Max at Gab. Kinuha ng dalawa si Kenji upang mailayo doon.
Jimmy! Andres! Itakas mo na sila! Oo, sige! Naging mahigpit ang labanan dahil magaling ang leader ng Raijin. Habang itinatakas ni na Andres si Kenji ay patuloy na nakipaglaban sina JB. Magaling sa samurai ang Raijin, ngunit magaling pagdating sa suntukan sina Tomas. Kaagad na tumakbo ang dalawa upang hindi sila magtagal doon. Hindi naman sila tinigilan ng Raijin. Hinabol sila ng mga ito. The package is secured with Wolf, Sparrow, and Eagle. We are being chased on foot. Patuloy ang habulan, ngunit hindi pa nakakalayo sina Max ay hinarang na sila ng ibang grupo. Natigilan sina Max at Gab habang hawak si Kenji. Kaagad na lumapit si Andres. Nagpapakiramdaman ang dalawang grupo. Pakawalan niyo ko. Tutulungan ko kayo. Takbo! Nakipaglaban si Andres sa mga Raijin. Hindi niya hinahayaan na makuha si Kenji sa kanila. Nang mapatumba ni Andres ang mga kalaban ay kaagad itong tumakbo. Samantala, patuloy ang pagtatanong ni Apo kay Christy na kung bakit hindi alam ng mga ito. Kita sa mukha ni Apo ang pagkarismaya. Sumagot si Christy na nakalibing na ito at nakadokumento ang lahat. Galit na sinabi ni Apo na kung nakalibing ito ay gusto niyang makita kung saan. Pasensya na po, pero confidential po kasi. Anong confidential? Apo, Sinabi nyo, patay ang apo ko. Ha? May mga papeles, hindi nyo maipakita, confidential. Sa nalaman ng lola ni Andres, ay lalo itong naniwala na hindi patay si June. Dahil walang maipakitang ebidensya ang social welfare kung nasaan ang kanyang apo. Nasaan ba yung hepe ninyo? Yung boss nyo gusto ko makausap? Ma'am, pwede po bumalik na lang po kayo bukas. Kukuha po kami ng clearance para po makita nyo lang yung papeles. Pinababalik nyo pa kami, tas clearance pa? Sige, bukas babalik ko kami. Kita sa mukha ni Christy ang pagkatakot. Mabuti na lamang at naandoon si Jackie. Patuloy ang paghabol ng mga Raijin kina Andres. Hindi sumusuko si Andres para matapos na ang misyong iyon. Sa pagtatago ni na Max at Gab ay nakita sila ng mga Raijin. Hinabol sila ng mga ito. Habang tumatakbo naman sina Tomas ay biglang naramdaman ni JB ang pagmamanhid ng kanyang kanang kamay. Hindi na nito kinaya, sumunod ang kanyang hita. Kung kaya't napahiga na ito. Sir, talaga kayo, sir. Bumabol ang ilagay, sir. Tomas! Sa dalawa! Kaagad na inalalayan ni Tomas si JB dahil parating na ang mga kalaban. Habang natagal ay lumalala ang sakit ni JB. Mag-isa namang hinarap ni Gab ang mga kalaban. Habang hawak ni Max si Kenji. Pare-pareho tayo mamamatay dito. Pakawalan mo na ako. Bilis! Manahimik ka! Patuloy ang pakikipaglaban ni na Andres at Gab. Hindi naman kaya ni Tomas na iwanan si JB sa ganoong sitwasyon. Kahit pinauuna na siya nito. Shark! Bilis ako! Umayo ka, bilis, hindi kita iwan. Muna ka na! Tinulungan ni Andres si Max sa pakikipaglaban. Nang makita ni Kenji na dehado na sa labanan sina Andres, ay kaagad itong tumulong sa pakikipaglaban kahit nakatali ang kamay nito. Ikinagulat ni Andres ang ginawa ni Kenji. Nagkatinginan ang mga ito. Kaagad na lumapit si Andres. Kanina patakbo ng takbo. Tutulungan ko kayo. Bigyan niyo na ako ng pagkakataon mabuhay. Samantala, inihanda na ni Miguel ang kanyang armas para sa kanyang target. Nakita niyang abala ang mga tauhan ni Edward. Isang kalabit ni Miguel sa kanyang rifle ay kaagad na tinamaan ang isang lalaki.
Nagulat ang mga tauhan ni Edward. Nagkagulo ang mga ito sa labas. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito ay naubos sila ni Miguel. Sa narinig na ingay ay lumabas ni Edward. Sa pagkakataong iyon ay nagmintis si Miguel. Hindi nito tinamaan ang target. Takot na takot si Edward. Kaagad itong pumasok sa loob. Nadismaya si Miguel sa nangyari. Bumaba ito ng kanyang sasakyan at mabilis na pinuntahan si Edward. Patuloy naman ang paghabol ng grupong Regine kina JB. Tumayo ka, bilis, hindi kita iwan. Muna ka na! Bilis! Hindi kita iwan. Muna ka na! Tumas! Kumala! Namit! Sinabi ng leader na hindi nila hahayaang makatakas ang mga ito. Hinarap ni Tomas ang mga kalaban. Kahit anong gawin ni JB ay hindi niya maigalaw ang kanyang kamay. Sumigaw ang leader na patayin na ito. Sa pagsugod ng mga Regine kina Max ay kaagad na inalis ni Andres ang tali sa kamay ni Kenji. Nagsanib puwersa sila sa pakikipaglaban. Sa pakikipaglaban ni Tomas ay walang magawa si JB. Nakatingin na lamang ito. Tinulungan ni Kenji sina Max. Isang madugong pakikipaglaban ang naganap. Hindi na nagdalawang isip sina Andres na patayin na ang mga Regine. Nang mapatay ang mga kalaban ay napahanga sina Gab kay Kenji. Isang tama naman ang samurai mula sa leader ng Regine ang tumama sa likod ni Tomas. Napasigaw si JB nang makita nitong duguang tumimbuwang si Tomas. Wala siyang nagawa para dito. Nasiyahan naman ang leader sa kanyang ginawa. Ramdam ni Tomas ang sakit sa kanyang likuran. Hindi naman maigalaw ni JB ang kanyang kanang kamay. Ano ang kapalarang naghihintay kay Tomas? Abangan pa natin guys ang mga maaksyong episode ng Incognito. Mabuhay at salamat po.